Janine Gutierrez, talbog ang mga bashers. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kabugera ang forma ni Janine Gutierrez ngayong papalapit na ang kanyang bagong teleserye na ang Lavender Fields. Ito ay nagbahagi ang Asia's Rising Star sa kanyang Instagram account ng mga hot at sexy na mga larawan nakuha sa isang beach kasama ang kanyang pamilya. Si Janine Gutierrez ay gaganap bilang si Irish Bonavides sa paparating na bagong proyekto sa Dreamscape Entertainment upang ito ay isa lang malaking comeback teleserye ng aktres. Pagkatapos ng Dirty Linen, makakasama niya ang veteranong aktres at veteranong aktor na si Jody Santa Maria at Jericho Rosales sa teleserye na ipapalabas ngayong taon. Si Janine ay may taglay na kagandahan at kaseksihan, subalit ito ay nalilink umano sa kanya ng si Jericho Rosales matapos kadalasan itong maspatan na palaging magkasama sa iisang event na tila may namamagitan sa kanilang dalawa. Base sa isang source, nililigawan na umano ng Asian drama king na si Jericho Rosales si Janine Gutierrez, pero hindi pa pinapahayag sa publiko patungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Tahimik at wala pang aksyon o sagot ang dalawang celebrity sa kanilang papalapit na serye base sa kanyang super hot na Instagram post. Suot ang sexy two-piece bathing suit habang nagtatampisaw sa dalampasigan. At sa kabilang banda naman, Aster Amoyo sa pambabash ng Kim Pao fans kay Rinis Canyo bastusan na. Apektado ang sexy at aktres na si Rinis Canyo sa pambabash at pambabastos sa kanya ng ilang fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa katunayan, umiiyak na raw ang dalaga sa natatanggap at nababasang mga kanigahang komento mula sa Kim Pao fans mula nang kumalat ang malisyosong balita tungkol sa kanya at kay Paolo. May mga chismis kasing kumalat sa social media na si Rin daw ang secret jowa ni Paolo at niloloko umano ng mga ito si Kim na pinaniniwalaan namang girlfriend ngayon ng aktor. Mariin itong pinabulaanan ng talent manager ni Rin na si Tita Aster Amoyo kasabay ng panawagan sa fans ni Kim at Pao na tigilan na ang pambabatikos at pangharas kay Rin. Sana alamin muna nila ang totoo bago sila maging judgmental sa tao. Kasi yung bata apektado, umiiyak na si Rin dahil hindi na ito maganda. Pahayag ni Tita Aster sa bandera. Below na belt na ang bashings, pati yung clips ng pelikula niyang Adan. Kinakalat nila ng fans na parang bastusan na. Bastusan na ang masama ang loob na sabi pa ng online host at veteran showbiz columnist. Sabi pa ni Tita Aster, hindi raw close si Rin at Paolo at wala rin siyang natatanda ang magkasama o nagkalapit ang dalawa sa isang showbiz event. Hindi totoo talaga, hindi totoo. Kaya pakiusap ko na lang po sa Kim Pao fans, huwag naman ganun. Maging fair kayo sa bata, lalo pat wala naman siya talagang kinalaman. Sabi pa ng manager ni Rin, nakiusap din siya kay Paolo na sana'y magsalita ito at linawin ang issue para tumigil na ang mga fans sa pambabash kay Rin. Sana magsalita rin siya para i-clear naman ang pangalan ni Rin para hindi naman masisira yung bata. Wala siyang kinalaman, say pa ni Tita Aster. Tinanong ng bandera ang talent manager kung may balak ba silang magsampa ng cyber libel case laban sa mga nangharas at nambastos kay Rin. Pinag-uusapan namin yes, pero wala pa namang ganoon. Pero sana tama na, tigilan na nila. Alamin niyo muna kung ano ang totoo. Kasi sobra nang nasasaktan si Rin. Kinagawa lang niya ang kanyang trabaho and she's a very good actress. Ibinibigay niya ang kanyang all para ma-justify niya ang whatever rule na binibigay sa kanya. Tapos sisirain lang siya ng ganoon. Huwag naman ang sabi pa ni Tita A. At sa kabilang balita, Bila Padilla nagpasaring kay Kat Arambulo. Come on. Tila nagbahaging ang aktres at direktor na si Bila Padilla laban sa social media influencer na si Kat Arambulo Antonio. Matatanda ang nag-viral ang video ni Kat kung saan nag-uusap sila ng mga anak sa loob ng sasakyan habang binabaybay ang kalsada sa Manila dahil sa hagupit ng habagat ng bagyong Karina. Maririnig sa video na unang bisis pa lang daw nilang maranasang dumaan sa labang kalsada at ang kasunod na sambit ang tila na nagpainit sa ulo ni Bella. First time ko for the kids to experience baha here in Manila, sabi ni Kat. Maririnig ang anak ni Kat na nagsasabing maaari ba silang kumuha ng floaty at mag-swim sa baha. Sagot ni Kat, safe ba mag-floaty dyan? Baka strict, I guess so, it's just water. We should wakeboard.
Agad ng umani ng batikos mula sa madlang people ang naturang video at maging si Bella ay hindi napigilang magpalabas ng saloobin tungkol sa usapan ng pamilya. Naging insensitive kasi ang mga ito matapos isipin na fun experience ang maglaro sa baha. Nagpost nga sa Instagram story si Bella upang ipahayag ang nararamdaman sa video. You see people risking their lives for their loved ones, and your question is if you and your kids could use floaty here. Come on. Could have been a nice teaching for your kids. Ba't matapang na pahayag ni Bella samantala wala pa namang inilalabas na pahayag o reaksyon ang social media personality tungkol rito? Wala ring sinasabi si Bella na pagkukumpirma. Sikat nga ba ang kanyang tinutukoy sa IG story? At habang sa kabilang banda naman, Kim Chiu, buong tapang na nag-skydiving Bella Padilla nag-react. Game na sinubukan ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chiu ang extreme activity na skydiving sa Dubai. At masaya ngunit nakakatakot na experience ay binahagi ng dalaga sa kanyang Instagram page. "Cause I can fly, sky is the limit," emojis another chick emoji on my Kim Chiu adventure list. Caption ni Kim sa kanyang Instagram reel, "Talaga namang nakakaloka dahil sa taas na 30,000 feet ang taas ng adventure ng actress." Marami sa mga netizens lalo na ang mga supporters ni Kim ang umanga sa breathtaking experience ng dalaga. Prime example of living life to the fullest, saad ng isang netizen. Comment naman ang isa, "I got emotional while watching this. Parang ang sarap sa pakiramdam makagawa to. I love skydiving. So proud of you, Kim. Not many can do it, but you did it." Say pa ng isa, maging ang kapatid nitong si Laka at malapit nitong kaibigan na si Bella Padilla ay napakomment sa buwis buhay trip ng Kapamilya star. "Wow, another Kim Chiu adventure. Unlock bush. Sulit," saan nila ka. Question naman ni Bella, "Kim, bakit?" Matatanda ang lumipad ang aktres papuntang Dubai kasama ang kanyang ka-love team na si Paolo Avellino para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Alden Barbie, saan niya tinalo ni David Licauco? Sumalang sa quiz in Philippine history sina Alden Richards, David Licauco, Barbie Forteza at Sonia Lopez. Nakasyam na tamang answer si David Licauco, samantalang tig-isang tamang sagot sina Sonia at Alden. Nakopya naman si Barbie sa nasabing quiz. Nasagot ni David ang tungkol sa pinakalumang pamantasan sa bansa, ang nakadiskubre ng Pilipinas at ang itinalagang pangulo noong panahon ng Japanese occupation. Natumbok din niya ang oldest city sa Pinas, ang pinakaunang librong na ilimbag sa bansa at ang nagdisenyo ng Philippine flag. Marami namang mga netizens na na-amaze sa pagiging matalino ni David sa kabila ng pagiging tahimik nito at simple. At kahit na siya ay hindi fully Pinoy ay nakuha pa rin niyang masagot ito ng tama. Tila nagpapakita na siya ay may pusong Pinoy dahil siya ang pinakamatalino sa kanila at nakasagot kahit ang mga ito ay mga kapwa Pilipino talaga, habang siya ay ngayon lamang nakatira sa Pilipinas or pabalik-balik lamang, hindi talaga fully Filipino.